Mga kapuso, kasunod na ulat natin kaugnay ng mga balikbayan box na kailan lang na-release, may natanggap po tayong parehong reklamo sa Facebook page ng 24 Oras. At ang sinisisi naman ng mga OFW sa Qatar sa natenga nilang padala, forwarder na pinapatakbo rin umano ng isang Pilipino. Nakatutok si June Veneracion. Ang bawat kahon, simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng mga kaanak na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya naman ganito kahalaga para sa mga OFW ang makarating sa kanilang pamilya ang pinaghirapang balikbayan box. Pero ang padala ni Kim Chel mula Qatar, mag-iisang taon na sa Nobyembre, ay hindi pa rin natatanggap ng kanyang pamilya sa Cebu. Sabi nga ng mama ko, wag na lang hintayin. Sabi ko, pinaghirapan ko yun. Gani nang amon na problemahan na akong dire nga dugay nag-abot. Katumbas ng 6,000 piso raw ang ginastos ni Kim Chel sa pagpapadala sa forwarder sa Qatar na Pinoy din daw ang may-ari. Pero wala naman pala itong local counterpart sa Pilipinas, kaya kung saan-saan daw napunta ang kanyang padala. Na-trace niya ito sa bodega ng isang local forwarder. Inaalikabok na. Expire na talaga yun, hindi na yun makain eh. Kasi nakatambak lang doon sa forwarder nila. Masaya kami nang nagpadala siya ng kargo. Pero hindi naman umabot sa amin. Ang tagal. Marami pang biktima umano ang inirereklamong forwarder sa Qatar. Si Angie, nauna pang makauwi sa Pilipinas kesa 3 balikbayan box na ipinadala niya noon pang Marso. Katumbas ng 11,000 pesos daw ang binayad niya sa forwarder para makarating sa Pilipinas. Ang pinag-ipunang mga gamit naabot sa 100,000 pesos ang halaga, gaya ng pangkuha ng blood pressure sa inang may problema sa puso at diabetic. Kahit hindi ko na matanggap yung bagahe, at least makahinwala ko ng physical dito ng scam sa amin ng forwarder na to. Kasi ito lang pong gagawin sa amin. Ngayon po, pinagtatangguan na nila kami. Ang reklamo ni na Angie at Kim Chel ay ilan lamang sa mga hinaing na ipinabot sa Facebook page ng 24 Oras. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs na wala sa listahan ng mga accredited forwarders ang pinagpadalhan ng mga nabiktimang OFW. Nangako naman ng Customs na alamin nito ang status ng mga balikbayan box at gagawan daw ng paraan na makuha ng mga dapat padalhan. Ang atin pong naging hakbang, ipapacheck din po natin dito sa ating dalawang puerto sa Manila International Container Port at saka po sa Port of Manila ang status po ng mga containers po natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.